Ang mundo ay niyanig ng balita ng isang meteorite na nawala sa kanyang landas at lumilipad patungo sa Earth sa napakabilis na paglipad. Samantala, si Ma Jin at ang kanyang nakababatang kapatid na si Xiao Wang ay patungo sa isang paglalakbay kasama ang mga manggagawa ng kumpanya bilang bahagi ng isang kaganapan sa pagbuo ng koponan. Sa paglalakbay, kumuha si Ma Jin ng isang ticket sa lottery. Umaasa pa rin na darating din ang araw na siya ay yayaman at makukuha ang puso ng kanyang magandang kasamahan na si Shan. Ang koponan ay nagtipon sa labas ng matingkad na kulay na amphibious na bus na magdadala sa kanila sa team building site. Umalis ang team sa sandaling dumating ang presidente ng kumpanya na si Xing na hindi binibilang ang mga empleyado. Pareho sina Ma Jin at Xiao Wang na nahuli sa pagdating, kaya kailangan nilang tumakbo sa sasakyan hanggang sa pinapasok sila ng kanilang amo. Nagpakilala ang driver at sea coach na may palayaw na Dick na masigasig na nagsimulang magpakilala sa mga pasahero. Siya ay nag-ambala ng assistant ng presidente ng kumpanya at ibinigay ang talumpati kay Xing. Ipinaalam ng boss sa mga staff na dahil sa pagtaas ng stock, tataas ng 10% ang sweldo ng bawat empleyado. Naputol ang sandaling kasiyahan sa balitang ito ng masigasig na bulalas ni Ma Jin. Natuklasan ng lalaki na nanalo siya ng 60 milyong yuan sa lottery. Nagsimula siyang tumakbo sa paligid at kumanta-kanta at lahat ng mga nakasaksi ay nagpasya na napakasaya ng lalaki sa laki ng kanyang panalo. Ang saya ng lahat ay napalitan ng gulat nang mapansin nila ang isang malaking alon na paparating sa kanilang sasakyang pandagat. Sinabihan ng driver na si Dick ang mga natatakot na pasahero na isuot ang kanilang mga life jacket at maghanda sa pagsalubong sa alon. Para mas maging komplikado, ang tsunami ay sinamahan ng isang nasusunog na cargo ship. Salamat sa mala-Titanic na pagsisikap ng driver, ang driver ay sinusubukang iwasan ang pagbangga sa barko at mapunta sa ilalim ng tubig. Makalipas ang ilang sandali, takot na takot ang mga pasahero habang lumalangoy sa kanilang tarangkahan ang isang dambuhalang balyena. Kasabay nito, ang balyena ay dumaan sa alon na dinala ng agos ng karagatan ang mga tripulante sa hindi kilalang direksyon. Sa hapong iyon, ang bangka ay tumama sa isang mabatong dalampasigan. Sa pagkabigla ng mga pasahero ay sinubukang makabangon mula sa nakakakilabot na karanasan. Rinig na rinig sa paligid ang pagluluksa at paghingi ng tulong ng mga babae. Nagkamalay si Ma Jin at nabuhayan siya ng loob nang malaman niyang napanatili niyang ligtas ang nanalong tiket sa lottery. Pumasok siya sa loob ng gubat, sinusubukang hanapin ang pinakamamahal niyang si Shan sa mga pasahero. Narinig niyang sumisigaw ang dalaga sa di kalayuan at nadiskubre niya na ang binti nito ay naipit ng bato. Tinulungan niya ang kanyang crush na makaalis at nakahanap sila ng mapagtataguan sa isang siwang, kung saan sila nagpalipas ng gabi kasama ang iba pang nakaligtas na mga pasahero. Ang ikalawang araw pagkatapos ng pag-crash ay dumating. Nahanap ng driver ang mga pasahero na magkakasama sa siwang at sinabi sa kanila na ginugol niya ang nakaraang araw sa paggalugad sa isla at nakakita ng ilang mga probisyon. Gayunpaman, hiniling ng mga hindi nasisiyahang empleyado na makipag-ugnayan si Dick sa kanyang kumpanya at ilikas sila sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad, ang komunikasyon sa isla ay hindi gumagana at ang mga pasahero ay ganap na naputol mula sa sibilisasyon. Ipinapalagay ni Professor Shi, isa sa mga kalahok sa pagbuo ng koponan, na ang pinakamasamang hula ng mga scientist ay natupad at ang meteorite ay bumagsak sa Earth na sinira ang lahat ng buhay sa lugar. Ang mga pasahero ay natakot sa ideya na ang mundo ay malapit ng magwakas. Hindi sumasang-ayon si Ma Jin sa propesor dahil malapit na siyang mamuhay ng marangya at hindi niya kayang mawala ang lahat. Hinimok niya ang mga tao na maging abala at humanap ng paraan para magpadala ng distress signal. Gayunpaman, umuulan sa isla at ang mga pasahero ay napilitang magtago muli sa bangin habang humihikbi at nanginginig sa lamig. Kinabukasan, dinala ng driver ang ilan sa mga tauhan sa gubat at ipinakita sa kanila kung saan kukuha ng pagkain. Ngunit ang mga manggagawa sa opisina ay hindi sanay sa pag-akyat ng mga puno, kaya't sila ay natulala habang ginagawa ni Dick ang trabaho para sa kanila. Unti-unting nakikibagay ang mga tao sa buhay sa isla. Gamit ang matingkad na kulay na mga life jacket, gumawa sila ng mensahe sa mga bato malapit sa baybayin at nag-assemble ng satellite mula sa mga tool na nasa kanila. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga pagtatangka na makipag-ugnayan sa sibilisasyon ay walang kabuluhan. Biglang nagulantang ang mga taga-isla sa isang malakas na pagsabog. Lumalabas na sinubukan ni Xiao Wang na ayusin ang sasakyang pandagat sa utos ni Xing na nagdulot ng panibagong pagkasira. Dahil sa kawalan ng pag-asa sa sitwasyon, ang presidente ng kumpanya ay nagalit. Sa unang pagkakataon,
Walang silbi ang kanyang kayamanan at kapangyarihan. Dinala ni Dick ang pagkain at tubig sa mga pasahero at agad silang sumugod sa mga probisyon na parang mga hayop. Ang ilan ay nagpahayag ng kawalang kasiyahan sa lasa ng prutas na ikinagalit ng driver. Pinaalalahanan niya ang mga naroroon na ang kanilang katayuan dito ay walang kahulugan. Kung sila ay gutom at gusto ng iba pang pagkain, dapat sila mismo ang kumuha nito. Ang ilang bahagi ng koponan ay sumuporta kay Dick at sinundan siya sa kuweba na natuklasan niya sa gubat. Sa wakas, ang mga nakaligtas ay nagawang makahanap ng isang ligtas na lugar at gumawa ng apoy. Tinangka ni Majin na kausapin si Shan at nangakong ilalabas niya ang babae sa isla, ngunit hindi niya ito pinansin. Samantala, nagpa siya ang grupo na italaga si Dick, ang driver bilang kanilang bagong pinuno dahil siya ang pinakaangkop na mabuhay sa isla. Sumasang-ayon ang lalaki na gampanan ang responsibilidad na ito ngunit nag-alok na magtakda ng ilang mga patakaran. Ang balita tungkol sa bagong pinuno ay hindi nakalulugod sa presidente ng kumpanya na nagpa siya na sumali rin sa grupo. Umalis si Shan sa kuweba para ilabas ang kanyang emosyon. Sinusundan siya ni Majin na parang tapat na aso. Sisigaw na sana ang dalaga sa kawalan, ngunit pinigilan siya ng kanyang kasamahan sa kanyang pagsigaw. Nang makita ang mapanghimasok na manliligaw, nagpa siya si Shan na bumalik sa kuweba at sinigawan si Majin nang sinubukan niya siyang kausapin. Sa madaling araw, tinipon ni Dick ang mga lalaki para sa isang malaking pagpupulong at hinati sila sa mga pangkat. Ang bawat koponan ay dapat magsagawa ng ilang mga gawain upang matulungan silang mabuhay sa isla tulad ng pagkuha ng pagkain, pag-iigib ng tubig, at pagluluto. Ang mga patakaran ni Dick ay nagbunga ng mga resulta at sa lalong madaling panahon, siya ay nahumaling sa kanyang bagong kapangyarihan. Ayaw ni Majin na nasa ilalim ng kanyang autoridad kaya ilang araw niyang ginalugad ang isla ng mag-isa. Sa kuweba, sinabi ng lalaki sa kanyang mga kasamahan kung ano ang natutunan niya sa mga araw na ito. Galit na galit si Dick at hinampas ng stick si Shan dahil sa pagsisikap niyang makisalo ng pagkain kay Majin. Sinubukan ng lalaki na disiplinahin ang nang-aabuso sa kanyang syota, ngunit madali siyang sinampal ni Dick at idiniin ang kanyang mukha sa kumukulong tubig. Nang maglaon, itinali niya si Majin sa isang puno at binalaan ng iba na mangyayari ito sa sinumang lumabag sa kanyang mga tuntunin. Sa gabi, tinutulungan ni Xiao Wang ang kanyang nakatatandang kapatid na palayain ang kanyang sarili mula sa kanyang pagkakagapos. Kinabukasan ay nagpa siya si Majin na subukang maglayag sa isla at inalok ang kanyang nakababatang kapatid na sumama sa kanya. Nahanap ni Shan si Majin sa baybayin at sinubukang pigilan itong makatakas. Ipinakita sa kanya ng lalaki ang nanalong tiket sa lottery at sinabing handa siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para dito. Sa wakas, nagpa siya siyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanyang kasamahan. Sa lahat ng mga taon na ito, siya ang Invisible Prince na lihim na nag-ayos ng pinakamagandang mga kaganapan sa kanyang buhay para kay Shan at tumulong sa kanya na makayanan ang resulta ng kanyang mahirap na diborsyo. Sa kasamaang palad, hindi ganoon ang nararamdaman ng dalaga sa kanyang kasamahan. Sa pagpapasya na wala nang mawawala sa kanya, sinubukan ni Majin na halikan ang kanyang minamahal ngunit nakatanggap ng malupit na pagtanggi. Iniwan ng bigong lalaki si Shan sa dalampasigan ngunit nangako siyang babalikan siya kung mabubuhay siya. Sumakay ang magkapatid sa isang maliit na balsa. Habang nasa daan, naalala ni Majin ang mahirap at malupit na pagkabata niya kasama ang kanyang kapatid. Biglang napunta ang tingin ng lalaki sa walang buhay na katawan ng isang polar bear na lumulutang sa tubig. Iniisip ng magkapatid na ang lahat ng isla ay binabahan ng tubig kaya dinala nila ang bangkay ng oso at bumalik sa isla. Pinarusahan ni Dick ang mga takas sa pamamagitan ng pagsagwan sa kanila sa tuyong lupa. Ang kahihiyan ng magkapatid ay sinundan ng kasiyahan ng lahat ng mga tao. Sinabi ni Shan sa lahat ang tungkol sa tiket sa lottery ni Majin na humantong sa higit pang panunuya mula sa kanyang mga kasamahan. Sinubukan ni Xiao Wang na tanungin ang kanyang nakatatandang kapatid tungkol sa lottery dahil napagkasunduan nilang hahatiin ang panalo sa kalahati. Gayunpaman, iritadong itinulak ni Majin ang kanyang kapatid at ipinahihiwatig na hindi niya mababahaginan ng pera. Sa lalong madaling panahon, napagtanto ng lahat na sila ay na-stuck sa isla magpakailanman. Malungkot na tinitingnan ni Xing ang larawan ng kanyang pinakamamahal na anak na babae at itinapon ang kanyang walang kwentang pera. Dumating ang 21 araw sa isla, lalong tumitindi ang diktadora ni Dick. Pinagbabawalan niya ang kanyang mga nasasakupan na makipag-usap sa isa't isa at magpahinga habang nagtatrabaho. Bilang parusa sa pagsuway, inutusan niya sina Majin at Xing na manghuli ng isda para sa lahat.
Sa paglalakbay sa pangingisda, nabuo ang isang magiliw na pag-uusap sa pagitan ng mga lalaki, kung saan inamin ng dating pinuno ng kumpanya na naiintindihan niya ang damdamin ni Majin. Iminungkahi niya na magsanib puwersa sila para makaalis sa isla. Sa gabi, sa panahon ng isa pang pagkakagulo sa pagitan ng mga taga-isla, nagpasya si Shing na kausapin ang kanyang mga dating nasasakupan. Iminungkahi niya na huwag silang maging tulad ng mga hayop at huminto sa pag-akyat sa mga puno upang makakuha ng pagkain. Kung sila ang magiging huling mga naninirahan sa Earth, ang pagpapatuloy ng planeta ay depende sa kanilang mga magagawa. Sinusuportahan ng koponan ang talumpati ng pinuno ng may palakpakan, ngunit pinutol siya ni Dick. Siya ay kumbinsido na ang mga tao ay nangangailangan ng mga patakaran, hindi logical, upang mabuhay. Sinabi niya sa lahat na ang hindi sumasang-ayon sa kanyang opinyon ay umalis na sa kuweba. Ang koponan ay nahati sa dalawa. Si Majin, Xiao Wang, at ilan pang mga tauhan ay sumunod sa Pangulo. Si Shan at ang iba pang pangkat ay nanatili sa pamumuno ni Dick. Ang grupo ni Shing ay dumaan sa gubat hanggang sa dalhin sila ng Pangulo sa isang tumaob na barko. Sa paggalugad sa barko, nakita nila ang lahat ng kailangan nila para mabuhay ng komportable sa isla at maging ang gasolina. Sa huli, nabawi ni Shing ang tiwala ng kanyang mga tauhan. Kinaumagahan, nasa sabik sina Majin at Xiao Wang na makita ang malaking cruise ship na magiging kanilang bagong tagapagligtas. Habang nangingisda, nagkasundo at nagpantasya ang magkapatid kung paano nila ibabahagi ang pera kapag yumaman sila. Samantala, ang pangalawang kampo ay nagsimulang magkaroon ng problema sa paghahanap ng mga probisyon. Hindi pinapayagan ni Majin na magutom ang kanyang minamahal, kaya palihim siyang naglagay ng isda sa kanyang basket. Ang mapagmataas na babae noong una ay tumanggi na tanggapin ang mga regalo ng kanyang kasamahan, ngunit sumuko nang malaman niyang bibigyan niya ito ng sabon. Pagkatapos ay dinala ni Majin ang kanyang minamahal sa barko at maingat na tinulungan itong hugasan ang kanyang buhok. Nang maglaon, binigyan niya siya ng tour sa cruise ship na ipinapakita sa kanya ang lahat ng amenities at supply na nakuha nila. Pagkatapos ng magandang araw na magkasama, nagpasya si Shan na magbukas sa kanyang kasamahan at aminin na nakipaghiwalay siya sa kanyang asawa dahil hindi niya ito mapagkakatiwalaan. Isang matalik na sandali ang naganap sa pagitan ng dalawa na pinutol ni Shing. Nalilito, nagpasya ang babae na bumalik sa kanyang kampo. Sinabi ni Shan sa kanyang grupo ang tungkol sa cruise ship at hindi nagtagal ay nakarating din sila sa barko. Ipinahayag ni Shing sa mga kawani ang isang plano kung paano sila magkakaisa para mabuhay. Iminungkahi niya ang paggamit ng isang deck ng mga card bilang pera. Para sa pagkumpleto ng mga gawain, ang mga nasasakupan ay makakatanggap ng mga playing card ng iba't ibang denominasyon na magbabayad para sa pagkain o iba pang kaginhawaan. Ang alok ay interesante sa grupo ni Dick, ngunit ang driver ay tumanggi na sumunod sa mga patakaran ni Shing at dinala ang kanyang mga tauhan. Isang nalilitong Majin ang nagpaalala sa Pangulo ng kanyang planong lisanin ang isla. Lumalabas na hindi sinadya ni Shing na tumakas at ginagamit niya ang mga mapanlinlang na magkapatid para gawin ang kanyang utos. Gayunpaman, ayaw na ng magkapatid na maging alipin ng ibang tao at umalis sa grupo ni Shing patungo sa gubat. Ika-60 araw sa isla, nagtayo ang magkapatid ng bagong tirahan sa isang helicopter na minsan ding bumagsak. Mayroon lamang 29 na araw si Majin para maipakita ang kanyang tiket sa lottery at kolektahin ang kanyang mga napanalunan. Unti-unting nagsimulang mahulog sa kawalan ng pag-asa ang mga kalaban ni Shing. Kung walang espesyal na kagamitan, hindi nila masisigurado ang kanilang kabuhayan. Ang pagod na magkapatid ay nawalan ng pag-asa na makaalis sa isla at nagpasya na bumalik sa cruise ship. Sa panahon ng kanilang pagkawala, binuo ni Shing ang isang buong negosyo sa pangangalakal sa barko na ginawang currency of exchange ang paglalaro ng mga baraha. Ang ilan sa mga tauhan ni Dick ay sumali sa kanyang kampo, masaya na nasa ilalim ng utos ng isang malakas na pinuno na makapagbibigay sa kanila ng mga probisyon at kaginhawaan. Nakipagkita kay Shing, hiniling ni Majin na humiram ng lambat sa kanya. Tinutuya ni Shing ang kanyang kahilingan at inutusan ng isa sa kanyang mga goons na bugbugin ang magkapatid at itaboy sila pabalik sa gubat. Sa gabi, isang nag-aalalang Shan ang dumating sa hideout ng magkapatid. Ibinahagi niya sa kanila ang isda na ipinagpalit niya kay Shing para sa instant noodles. Dismayado si Majin na sinunod din ng dalaga ang mga alituntunin ni Shing at tumanggi siyang tanggapin ang kanyang tulong. Nang umalis ang nasaktan na si Shan, itinapon ni Majin ang lahat ng isda na dala niya. Ito ang ika-70 araw sa isla. Dahil sa pagod, malungkot na tumingin si Majin sa tiket sa lottery na hindi na magdadala sa kanya ng pera.
Biglang nahulog ang isang isda mula sa langit at pagkatapos ay isa pa at isa pa. Hindi nagtagal ay bumuhos ang ulan ng isda na itinapon sa isla kasabay ng bagyo. Sa muling pagtingin sa kanyang tiket sa lottery, napagtanto ng lalaki na nasa kanya ang kanyang inaasam-asam na panalo. Nang mabusog sa kanilang pagkagutom, pinatuyo ng magkapatid ang ilang isda sa mga puno. Sa isip ni Majin ay umusbong ang isang tusong plano para sakupin ang kontrol sa isla. Una, dumating sila sa kampo ni Dick, nag-alok na ipagpalit ang mga isda sa mga bagay na hindi maaaring ayusin sa isla. Pagkatapos ay pumunta sila kay Shing, gumawa ng katulad na alok sa kanyang grupo. Pagkatapos, hinati ang mga isda ng pantay-pantay sa pagitan ng dalawang grupo. Pinlano nila ang kanilang mga pinuno laban sa isa't isa na nagnanais ng higit pang mga probisyon para sa kanilang sarili. Sa kalaunan, plano ng magkapatid na alamin ang mga kahinaan ni Dick at Shing at lihim na pagnanais na makontrol sila. Nagpasya si Majin na humingi ng tawad kay Shan at dumating sa maliit na kuweba kung saan siya naliligo. Gayunpaman, huli na niyang napagtanto na ang isa pa niyang paaway na kasamahan ang nasa loob na hindi nag-iisip na makarinig ng mga papuri tungkol sa kanya. Samantala, si Shan ay nakangiti ng buong pagmamahal ay pinagmamasdan ang monologo ng lalaki mula sa bangin. Sa isa pang pamamahagi ng isda, hinikayat ni Xiaowang ang grupo ni Dick na humingi kay Shing ng lambat. Si Dick ay sumang-ayon na makipag-ayos, ngunit nagbigay ang pangulo ng kanyang mga kondisyon sa kanya. Kung sila ay pumapayag na magtrabaho para sa kanya o ang kanyang grupo, ay kailangang magbalik ng dobling isda mula sa kanilang nahuli. Ang mapanglait na pag-uugali ni Shing ay ikinagalit ni Dick at sinuntok niya ang presidente ng kumpanya sa ulo. Pagkatapos ay inutusan ng dating driver ang kanyang grupo na salakayin ang kampo ng kaaway at kunin ang mga isda mula sa kanila sa pamamagitan ng puwersa. Ang magkapatid, na nagmamasid sa mga faction na nakikipaglaban, ay kontentong ngumiti dahil ang kanilang plano ay nagsimulang magbunga ang mga unang bunga nito. Ang araw ay naging gabi, ngunit ang labanan sa pagitan ng dalawang faction ay patuloy na walang tigil. Biglang kumislap ang maliwanag na ilaw ng isang spotlight sa pagtitipon. Ginamit ni Majin ang mikropono ng barko upang tugunan ang kolektibo at hinimok silang magkaisa sa paghahanap para sa isang malaking landmass na maaaring nakaligtas sa pagbagsak ng meteorite. Pinagtatawanan ni Shing ang proposal ng lalaki, ngunit pinanindigan ni Shan ang kanyang kaibigan. Ang batang babae ay hindi handang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isla, nakipagkompetensya sa isa't isa para mabuhay. Gamit ang isang halimbawa ng mga na-restore na makinarya, ipinakita ni Majin sa kanyang mga kasamahan na malaki ang posibilidad na makakaalis sila sa isla kung magsisikap silang lahat. Malugod na tinanggap ng isang mapagpahalagang madla ang mga nakasisiglang salita ng lalaki at ginagawa siyang kanilang bagong pinuno. Pansamantalang kapayapaan ang naganap, ang mga nagugutom ay binigyan ng mainit na pagkain at pinayagan sila ni Shing na mag-set up sa cruise camp. Sinabi ni Majin sa mga tripulante na subaybayan ang mga pagbabago sa lagay ng panahon at dagat at panatilihin ang tala-arawan ng kanilang mga obserbasyon. Sa wakas ay nakakuha si Dick ng pinakahihintay na pahinga, ipinagkatiwala ang utos sa bagong pinuno. Ipinakita ni Majin sa kanyang mga kasamahan ang naka-charge na mga cellphone at ipinakita sa kanila ni Xiaowang ang mga larawan at mensahe mula sa mga kamag-anak kapalit ng paglalaro ng baraha. Ang masasayang taga-isla ay nagtutulungan sa isa't isa sa pangangaso at sama-samang nagsasaya. Sa pamamagitan ng pagkilos ng sama-sama, nagawa nilang gumawa ng plano upang iligtas ang kanilang sasakyang pandagat mula sa mga bato. Habang ang talentado na Xiaowang ay nagawang maibalik ang kuryente sa buong cruise camp. Ang masayang mga tao ay naghahanda ng isang salo-salo upang magdiwang at purihin ang magkapatid. Nagagalak si Xiaowang sa kapangyarihang natamo niya at inihagis ang mga baraha sa karamihan na may kasiyahang nanonood habang nagagalak ang mga tao sa kanila. Sina Majin at Shan ay nahulog sa pag-iibigan, ginugugol ang lahat ng kanilang libreng oras na magkasama. Sa pagmamasid sa kanyang kasintahan, ang lalaki ay nagsimulang mag-isip kung siya ay mananatili sa kanya kapag sila ay umalis sa isla. Sa isa pang party, nakarinig ang mga taga-isla ng kakaibang tunog tulad ng mga putok ng baril. Nagpasya ang magkapatid at ang driver na si Dick na pumunta sa bundok para hanapin ang pinagmulan ng ingay. Sa daan, ipinagtapat ni Majin sa kanyang kapatid na narinig na niya ang mga tunog na ito noon at naririnig ang mga ito tuwing 12 araw. Paglabas sa bangin, nakita nila ang isang barko na nagpapalipad ng mga paputok malapit sa isla. Isang masayang Dick ang sumugod sa iba para sabihin sa kanila na malapit na ang kaligtasan.
Ang magkapatid ay hindi nakikisali sa kanyang kagalakan dahil natatakot silang bumalik sa buhay ng pagiging talunan. Hindi ito matanggap ni Xiao Wang at kinumbinsi niya ang kanyang kapatid na itago ang katotohanan mula sa iba upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Bumalik sa cruise ship, binabalaan nila ang mga tripulante na si Dick ay naging delusional. Nang bumalik siya sa kampo at nagsimulang masabik tungkol sa barko na nagpaputok, hindi sineryoso ng mga tripulante ang kanyang mga salita at napagpasyahan na nasisiraan lang siya ng pag-iisip matapos mawala ang kanyang kapangyarihan. Ang kawawang lalaki ay ikinulong sa isang refrigerator at nawalan ng malay sa pamamagitan ng electric shock. Gumawa ng bagong panuntunan si Xiao Wang at ipinagbabawal ang koponan na pumunta sa mga bundok sa gabi. Naiwan silang mag-isa, pinag-usapan ni Shan at Majin ang nangyari kay Dick. Inamin ng dalaga na natatakot siyang umuwi dahil masaya siyang nasa isla kasama ang kanyang minamahal. Gusto niyang manatili sa tabi ni Majin habang buhay at ipinangako iyon ng lalaki sa kanya. Lumipas pa ang ilang araw. Sa panunood ng grupo na nagsimulang ebuli si Dick, nagsimulang pumalit ang konsensya ni Majin. Tiniyak ni Xiao Wang sa kanyang kapatid at ipinangako na malapit na silang umuwi, pananatilihin ang kanilang kapangyarihan. Hiniling ng magkapatid kay Xing na ipagpalit sa kanya ang kanyang tirahan, ngunit tumanggi siyang tumanggap ng mga baraha at sumunod. Sa lahat ng oras na ito ay bumibili ng isda ang Pangulo para maibalik ang impluensya sa kanyang mga nasasakupan. Alam ito ni Xiao Wang, kaya pinuntirya niya ang kahinaan ng presidente ng kumpanya. Ipinakita niya sa kanyang dating amo ang isang recording ng kanyang maliit na anak na babae na naiwan sa kanyang telepono. Nagbanta ang lalaki na buburahin ang video kung hindi ibibigay ni Xing sa kanya ang kanyang kumpanya at ari-arian. Sigurado ang boss na wala nang natitira sa ibang bahagi ng mundo, kaya madali siyang sumang-ayon sa deal at pinirmahan ang lahat ng kanyang ari-arian kay Xiao Wang. Nang maglaon, ibinahagi ng binata ang kanyang mapanlinlang na plano sa kanyang kapatid. Balak niyang sirain ang makina ng sasakyang pandagat at nakawin ang mga lambat ng mga mangingisda upang ang kanilang mga tripulante ay maiwan ng tuluyan sa isla na walang pagkakataong mabuhay. Ayon sa kanyang plano, sila lang ni Majin ang makakauwi at mamumuhay sa masaganang buhay na pinangarap nila. Kinilabutan ang lalaki nang mapagtanto niyang nahumaling ang kanyang nakababatang kapatid at nagsimula ng abusuhin ang kanyang kapangyarihan. Nang maglaon, si Majin ay inilagay sa isang sako at dinala sa Pampang kung saan nagtipon ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Nagpasya si Shan na magsagawa ng kasal kasama ang kanyang kasintahan dahil natutunan niyang muling magtiwala sa mga lalaki salamat sa kanya. Sa wakas ay natupad na ang pinakamabangis na hiling ni Majin, ngunit hindi siya nakakaramdam ng kasiyahan. Habang ang lahat ay nagtitipon upang pasayahin at batiin ang mag-asawa, nagsimula siyang sumigaw na ang lahat ng ito ay isang panloloko. Ang lalaki ay sinusubukang maging hysterical upang kumbinsihin ang grupo na ang barko ay totoo. Humingi siya ng tulong kay Dick, ngunit nagsimula ng maniwala ang kawawang lalaki sa kanyang pagkabaliw. Ang mga tao na nakapaligid sa kanya ay nagpasya na si Majin ay wala na rin sa pag-iisip at pinalo siya ng isang makeshift stun gun. Sa mga sumunod na araw hanggang sa dumating ang barko, walang kabuluhang sinusubukan ng lalaki na kumbinsihin ang kanyang mga kasamahan sa katotohanan ng kanyang mga salita. Ngunit kahit si Shan ay hindi naniniwala sa kanya sa pag-aakalang pinaglalaroan niya ang kanyang damdamin. Pinasigla ni Xiao Wang ang kanyang kapatid at ipinaalala sa kanya ang mga kayamanan na naghihintay sa kanila sa kanilang pag-uwi. Nang marinig ni Dick ang kanilang pag-uusap, inakusahan ni Dick na nagsisinungaling si Majin. Ngunit sa halip na mag-showdown, ang lalaki ay nagmungkahi kay Dick na sumali sa kanyang puwersa upang makatakas mula sa isla. Sa gabi ng pagdating ng barko, iminungkahi ni Majin na lasingin ng kanyang kapatid ang mga tripulante hanggang sa mawalan ng malay upang makalayo ng hindi napapansin. Sa gitna ng party, si Dick ay nakalusot sa barko nang hindi napapansin at nabasag ang fuel pipe. Sinusubukan niyang sindihan ang gasolina, ngunit hindi gumagana ang lighter. Samantala, kinuha ni Majin ang isang torch at hinimok ang mga tripulante na sunugin ang barko upang makita ng mga tao sa barko ang apoy upang tulungan sila. Ang mga tao ay hindi pa rin naniniwala sa lalaki at sinubukang agawin ang torch mula sa kanya na napatay ang apoy sa panahon ng paghaharap. Inihagis ni Majin at Dick ang nagbabagang torch sa isa't isa hanggang sa mapunta ito sa paanan ni Shan. Hiniling ng lalaki sa kanyang minamahal na magtiwala sa kanya at sunugin ang sisidlan. Inihagis ng babae ang torch sa bangka, ngunit nabigo itong maabot ang barko at nahulog sa tubig. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas mula sa kanyang cabin ang lasing na si Xing na may dalang sigarilyo.
Nakuryente ni Majin ang kanyang amo at nalaglag ang sigarilyo sa kanyang kamay na nagsunog sa bangka. Pagkatapos ay itinapon niya ang aklat na naglalaman ng patunay na ipinamana ni Xing ang kanyang buong ari-arian kay Xiao Wang sa apoy. Ang nakababatang kapatid na lalaki ay bumagsak sa lupa sa pagkabigo sa pagkawala ng tanging pagkakataon na makaalis sa mahirap na pamumuhay. Ang mga tao ay nagpanik, sinusubukang apulahin ang barko na nagpapanatili sa kanilang buhay sa loob ng maraming buwan. Sabik na makaganti kay Majin, hinabol nila siya sa mga bundok. Ang lalaki ay umabot sa isang bangin at nabigong kalkulahin ang kanyang bilis at nahulog. Habang nahuhulog siya, napansin niya ang isang rescue ship na nagsisimulang lumapit patungo sa kanilang isla. Bumulusok sa tubig ang lalaki na may ngiti sa labi, naalala ang masasayang tawanan ng kanyang mga kasamahan. Kinaumagahan, itinapon siya ng dagat sa pampang. Nang mamulat siya, nahanap niya ang walang iba kundi si Shan lang. Sinabi niya kay Majin na umalis na ang buong crew dahil hindi na makapaghintay ng matagal ang barko. Napagdesisyonan naman ni Shan na hintayin ang kanyang minamahal upang gugulin pa ang ilang masasayang araw na magkasama sa isla. Sa kalaunan, ang pangkat ng mga nakaligtas ay nakakuha ng katanyagan sa buong mundo. Binili ni Xing ang isla para gawing resort. Ang buong team ay bumisita kay Xiao Wang sa ospital na na-diagnose na may pansamantalang amnesia. Nagawa ni Majin na kolektahin ang kanyang mga napanalunan pagkatapos ng lahat. Nakuha niya ang company building at ang pagmamahal ng babaeng matagal na niyang nililigawan. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.